Hi Cancer, kumusta po? Hello po mga dude. Okay, so kung nakita niyo po tong video na to, ito po yung sign na ending na, tapos na. Okay? Or matatapos na ang pinakamadilim, pinakamahirap na sitwasyon, yan po, sa buhay po ninyo. Dahil may lumabas na may sumilip po na death card, at ang isa pang sumilip ay isa pa pong sumilip ay King of Pentacles. So mga dude, kung napanood mo to, ito yung confirmation o sign mula po sa Divine Universe na magiging mayaman ka. Okay, you will be rich. Magiging mayaman ka. Lalo na sa mga nakaranas po ng paulit-ulit na hangman. Yan po, yung hangman, dahil sumilip din po ang hangman, yung talagang nakaranas ng dark night of the soul, shadow work. Yan po, kung dati rin ay sa ilan dahil sumilip ang 3 of Cups, ay maaring noon masagana talaga ang buhay mo, di ka hirap sa pera. Pero may nangyari maaring 3 years ago, 15 years ago, o nagsimula ng 2015 or 2016 na nagkaroon ka na ng sunod-sunod na malalaking problema o pagsubok. Release from bondage. Ito na yon mga dude, na confirmation na yayaman ka. Okay, so kung nandito ka, napanood mo to, at hanggang ngayon pinapanood mo itong video na to, timeless po ito mga dude, timeless reading. Pati na rin po sa mga cross-watchers, kahit hindi po kayo Cancerian, kung hanggang ngayon ay nandito kayo, pinapanood nyo po ito, ay ito po yung sign o confirmation mula sa Divine Universe, so to speak, na kayo po ay yayaman. Okay? Ulitin ko po, kahit po yung mga cross-watchers, nakasubscribe ka man or hindi, napadaan ka dito, napanood mo to, tapusin mo man itong video na to or hindi, ito yung sign, confirmation na you'll be rich. Magiging mayaman ka. Yan po mga dude, confirmation yan. Okay, kasalukuyan po, sobrang marami kayong worries, doubts, fears, pinanghinaan ng loob, may anxiety, PTSD, dumadaan po sa matinding problema o depression. Maring meron po kayong kasama sa buhay or kasama sa bahay na Capricorn or Gemini, or family members. Laging busy yung inyo pong isip. Page of Swords. May mga makakausap po kayo. Okay. So, ang maaring ito ay 2 linggo. Okay? Kahit kailan nyo po ito mapanood, yan po, bibilang ka po ng 2 linggo. At maglalabasan na yung mga signs, synchronicities, angel numbers sa panaginip po ninyo, kasi maring ilan po sa inyo nagigising na alanganing oras, madaling araw, ganyan po, 2 AM, 12 midnight, 1 AM, yan po, 1:00 ng madaling araw, 2:00 ng madaling araw. Pero ang marami po sa inyo, 2:00, 3:00 ng madaling araw po nagigising, or nasasakto po na 1:11 or 1:10 ang gising po sa madaling araw, or 2:22 o 3:33. So, ayan po mga dude, may mga signs. So, itanong natin kung ano yung mga signs na to, sino yung mga darating sa buhay mo, or sining darating, or ano yung mga darating sa susunod na 2 linggo. Okay, na may connection dito sa abundance mo, kasi confirmation ito na yayaman ka, or ikaw yung magiging
pinakaunang-una talaga na magiging multi-millionaire or billionaire sa buong angkan po ninyo. Na kahit yung mga ancestors po ninyo, hindi sila naging ganun kayaman. So, ikaw yung pinakauna sa bloodline po ninyo, sa lineage po ninyo, mga dude. At sa ganito po, sa present po ninyo na buhay, dito po sa pamilya po ninyo, sa buong angkan po ninyo, at sa mga kamag-anak, ikaw po yung magiging unang-unang multi-millionaire o billionaire. Grabe. Kasi naman, ikaw talaga ang nagdala ng lahat ng bigat, ng karma, lahat na po ng may mga revelations, may mga harsh truth, may mga malalaman po kayo na sikreto ng pamilya or ng angkan po ninyo or ng inyo po mga ancestors na napakatagal ng sikreto na ikaw po yung makakatuklas niyan. Lahat na ng klaseng pain, suffering, abandonment or yung mga separation, yung may mga yung nawala sa iyo ng mga tao. Meron din pong, kung mapapansin po ninyo, mula 2015 or 2016, sa ilan naman po ay tatlong taon o 9 na taon, sa ilan ay 2 taon, na meron talagang dito na sunod-sunod po na family members or kamag-anak na sunod-sunod pong nawala. Ayan po, yung Mao. Yan po, na talagang sobrang nakadurog ng puso mo, yung hirap na hirap ka. Meron ditong trigger warning mga dude, dahil lahat halos ng pain, suffering, traumatic experiences, mga talagang matitinding pagsubok ay halos naranasan mo na. Okay, mga dude, kaya meron ditong kailangan ng soul mo ng healing, ng justice. Yan po sa mga hindi tama, yan po sa mga gumawa sa inyo ng hindi maganda, or lahat ng mga parusa. Yan po yung mga paghihirap na mula pa sa mga ancestors mo na hindi nila nagampanan, hindi nila nagawa ng maayos. Ikaw yung nakagawa, pero puro hirap ito, mga dude. Ikaw yung literal na generational curse breaker. Okay, so ayan, to ulit. So, malamang madalas mo makita, or ito pagkatapos mo mapanood ito, madalas mo makikita ang 222, 222, or 2222, or 8. Kasi ang 2222, 2 plus 2 plus 2 plus 2 ay 8 po. So, malamang makikita po ninyo ay 2222. Sa ilan naman po ay 8 or 888. 999 din po sa ilan. So, sino yung darating? Merong darating sa buhay po ninyo. Pwedeng 2 linggo mula ngayon pagkatapos yung mapanood ito, mga dude. 2 linggo. Sa ilan ay napakabilis, 2, 3 o 9 days lang po may darating sa inyo. Good news. Okay, so yung darating sa inyo ay yung taong makakatulong sa inyo sa pera, idea, opportunities, magbibigay sa iyo ng pwedeng puhunan, tutulong sa iyo, may magpapadala sa iyo ng pera. Yan po. Or kung wala pa, itong 2 weeks na sinasabi dito, 2 linggo, ay makaka-receive ka ng mga signs, synchronicities mula sa divine universe o sa mga guardian spirits po ninyo na may good news, may darating talaga na pera or tulong po sa inyo. Yes. Hala, confirmation. Yes, mga dude. Grabing hirap nyo dito. Lahat na yata ng karma ng buong angkan po ninyo, ng mga ancestors po ninyo, parang halos lahat ikaw nagdala. Grabe oh. Pero kinakaya mo. Hanggang ngayon, kaya nga nandito ka oh. Kaya nga nandito ka eh. Kino-congratulate ka ng mga guardian spirits mo, ng mga ancestors mo, dahil ikaw yung nakagawa talaga. Ayan oh, remain positive ka pa rin. Kahit na sobrang toxic na, sobrang hirap na ng kung sa iba
mangyayari yung ganitong lahat-lahat ng naranasan mo. At mga karma na kahit hindi mo karma ay o karmic cycle ay ikaw ang ikaw yung nagdala. Pero natapos mo ito with flying colors kasi talagang tapos na. Okay, confirmation nito kasi may release from bondage na kayo. Okay, mga confirmation nito. Sino darating sa inyo? Maaaring ito yung tao na magbibigay sa iyo ng pera or tutulong sa iyo, o sa kanya mo maririnig or mababalitaan yung good news, o may communication dito, may tatawag, may magte-text, email, yan po, or makareceive ka sa mailbox. Basta yan po ay iba't ibang paraan ng komunikasyon na mababalitaan po ninyo na meron talaga. Kayo po yung tipong lahat sumuko na pero ikaw remain positive ka pa rin. Yan po, hindi ka nawawala ng pag-asa, laging positibo. Tinatransmute po ninyo yung negativity at ginagawa po ninyong positive. So meron po kayong Midas touch na lahat ng ginagawa po ninyo at hinahawaan din po ninyo ng positive energy yung mga nasa paligid po ninyo, kasi kitang-kita dito na ang mga nakakasalamuha po ninyo, ang mga kasama po ninyo sa buhay or sa bahay ay mga toxic people, evil people. Yun po yung magandang pakikitungo sa'yo, pero sa totoo lang ay merong mga hidden agendas. Ganun po, hindi maganda yung intensyon, may inggit, may selos. Yun po, talagang yung paniniwala mo na lahat ng mga nangyayari sa'yo, okay, maganda man or masama, yan po, masaya man or malungkot, naniniwala ka na ito ay talagang may matututunan ka. Okay, mga dude. So yung mga darating po sa inyo, yung darating po sa inyo ay maaring sa ilan ay yung pong literal na magbibigay po sa inyo ng pera or magpapadala sa inyo ng pera, tutulong po sa pera, mga dude, or investor, tutulungan ka para maging successful o magbibigay sa iyo, magbibigay sa iyo ng opportunity. Sa ilan naman po mga dude ay Page of Swords ay may kakausapin ka dito na magpapatulong ka sa kanya or siya mismo, yung hinihian mo ng tulong para makapag-loan, okay. Sa ilan naman po yung credit limit po ninyo ay tataas, okay, mga dude, may increase sa credit limit, or sa ilan naman po ay meron pong, ito yung darating sa inyo, maaaring ito ay balita, ayan po, good news or mensahe na approve yung loan application, mga ganyan po mga dude. Maaaring mabalitaan po ninyo 2 linggo mula ngayon. Meron din pong makakausap kayo na babae, pwedeng kaedad po ninyo or mother figure, at yes ulit yan, confirmation na yes, yayaman ka talaga. At moving on, sa ilan ay single pa rin, having fun, yan po, or makikipag-date pero mas priority mo talaga yung maging successful. Ayan po, ascending. Pwede rin dito mga dude, kasi having fun, living in the moment, moving on, makaka-move on na po kayo sa ex ninyo, lalo na sa mga, ayan po, yung laging nyo naiisip, hindi kayo nakakatulog ng maayos. Meron ditong happily single, pero maaring ito yung sinasabing sinin darating sa inyo 2 weeks mula po ngayon, no, pagkatapos yung mapanood ito, 2 linggo ay may darating po sa inyo na pwedeng yun po ay makakadate po ninyo muna, magiging kaibigan, o yun na po, siya na po yung sinasabing
magiging kapartner, romantic partner po ninyo. So yung darating po sa inyo ay hindi lang yung magbibigay sa inyo ng opportunity o pera or magpapautang po sa inyo. Meron din pong darating sa inyo na pwedeng maging sa ilan, kung kayo po ay walang interest sa romantic partnership, talagang meron kang darating sa buhay mo ngayon, 2 weeks mula ngayon itong mapanood po ninyo itong video na to, ay meron po kayong makikilala na talagang magiging totoong kaibigan po ninyo. Sa ilan kasi mga ating mga dude ay maaring dalawa na lang yung pinaka malapit mong kaibigan hanggang sa naging isa na lang, hanggang sa wala na talaga, wala ka nang tinuturing na totoong kaibigan. At ngayon may darating, okay, may darating isa na maaring ito ay feminine o pwede rin pong depende po sa kung ano po yung gender po ninyo at yung inyo pong minamanifest na sana maging kaibigan po ninyo. Kasi ang ilan meron pong straight na male pero ang minamanifest mo maging kaibigan ay female or feminine, dahil nga sa ang iba po ay magiging romantic partner nyo rin po. Kasi ang ilan po ay kaibigan lang talaga, kaibigan. So pwedeng pareho kayo ng gender, yan po, maging kaibigan talaga na pangmatagalan na po ito. So living in the moment, nasa present na yung energy po ninyo, wala na masyadong pag-iisip ng mga yung mga emotional baggages ay tinapon nyo na po yan. So maaari din po, and ito pong ascending, maaring na naginip po kayo or pananaginip ng lumilipad, lumulutang, nagsusuot po ng gown or ng tuxedo, ganyan po. Yung para po kayong nagre-ready para sa napakalaking event, ganun po yung senaryo, yung mini-make-upan ka, ganyan po, yung inaayusan ka ng buhok, nagbibihis ka ng yung talagang extravagant, ayan po, yung parang hindi mo pa nasusuot sa tanang buhay mo, ganun po. Kung ganun yung panaginip po ninyo, isang sign of confirmation na talagang masasama ka na sa mga isa ka na sa magiging rich talaga, yung mga rich people, ganyan po, wealthy, yung abundant, yung elite, parang ganun po mga dude, o royalty. Kasi yung expansion hindi mapipigilan, hindi na mapipigilan mga dude, kahit anong gawin pa ng mga enemies, na mga haters po ninyo, pataas ka ni, kahit anong hila nila. Lagi ka, ang sinasabi dito ng mga guardian spirits, sa mga ancestors po ninyo mga dude, ay lagi kang 2 or 3 steps ahead. Ayan po, kaya iisipin pa lang nila yung paano kanila isasabotage, ay wala na, naunahan mo na, 2 or 3 steps ahead ka palagi sa mga enemies, sa mga haters mo. Kaya ayun po, sorry, bye bye sa mga enemies, haters, ay wala talaga silang magagawa. Kasi wounded warrior ka, wounded soul ka, naranasan mo na lahat, hindi ka na takot mahirapan. Sa totoo lang, hindi ka na takot mamatay, kasi sa naranasan po ninyo, para ka na ring namatay sa sobrang hirap. Mga dude, yung naranasan nyo yung dark night of the soul, yung para kang nabuhay sa impyerno, sa sobrang hirap na naranasan mo. Okay, so hindi ito exaggerated, kasi mga dude, meron talagang sa nanonood dito, meron talagang nakaranas sa sobra talagang hirap. Hindi siya kayang i-explain lang ng katulad dito words lang. Hindi po ganun. Sobrang hirap ng naranasan. At kung iba yung makakaranas nito, hindi nakakayanin. Lalo-lalo na sa mental health. Hindi kakayanin ng mental health, mga dude. Pero ikaw, kinaya mo. Okay? So, congrats. Ayan po, oh. Preparing for union. Ito yung sinasabing, yung union, napakarami nitong mensahe, spiritual downloads, na yung hinahanda ka ng Divine Universe sa union ng physical body mo at ng soul mo, ng higher self mo. So, nandito na yung kaya
Kaya lahat na nangyayari sa iyo ay sobrang hirap at ngayon ascending na dahil nga po sa naipasa mo lahat ng test. Mga dude, hindi po ito exaggerated. As in, kahit ako nararamdaman ko yung energy po ninyo. Kulang yung iyak. Mga dude, kulang yung iyak. Kahit ako naiyak ako ngayon kasi ang hirap nung pinagdaanan nyo. Ayun po. New phase ka na ngayon. New phase na. Tapos na, mga dude. Or matatapos na. Mababalitaan mo yan 2 linggo, 2 weeks pagkatapos mong mapanood ito. Union para sa physical na ikaw. Okay? Yung physical na sarili mo at yung inyong higher self, yung soul po ninyo. Yan na po, malapit na yung union. Mangyayari po yan 2 linggo mula ngayon. At union din po sa magiging totoong kaibigan, sa magiging romantic partner po ninyo. Yan po mga dude. Kasi ang marami po sa inyo dito ay single. Matagal ng ilang taon na pong single or solo parent po. Na expansion. Mga dude, lahat ng ginagawa ninyo. Maring yung inyo pong creative projects, yung negosyo, meron kayo laging hawak na camera or may cellphone, ginagamit nyo po yung device po niyo, cellphone, ano pa pong device yung gamit po niyo, iPad, laptop, computer, basta may camera po dito. Yan po. Na ito po yung sign na ikakayaman mo to. Kung ano man po itong ginagawa mo na may camera, gamit po ay wifi, internet, social media, yan po. Graphic design. Meron din pong ditong cinematography. Yan po mga dude, may camera dyan. Or social media. Eh no, lahat karmic relationships talaga, lahat na naranasan po ninyo mula sa pamilya, sa mga kaibigan, mula pa sa mga classmates po ninyo nung kayo po ay nag-aaral pa, sa mga nakasalamuha po ninyo, mga naging katrabaho po ninyo, pati po sa mga kapitbahay o mga naging kapitbahay po ninyo, nandun lahat ng toxicity, yan po, turmoil, pero marami ka natutunan, lessons, at nilet go mo na yan. Or i-let go mo na kung hindi ka pa ready. Ayan po, may 2 weeks ka pa para i-let go mo na lahat-lahat. Ayan o. Clock. Time to heal. Ito na po yung progreso. Kaya talagang confirmation yan na yayaman ka. Kasi naranasan mo na lahat. Lahat ng hirap. Kaya hindi ka natakot maghirap. Kaya yung mga pagsubok na dumarating sa'yo, wala na, sisiw na lang yan kasi napakahirap ng naranasan po ninyo. Unlimited ideas, ayan po yung mga darating sa inyo ngayon. Mga 2 linggo, 2 weeks. Let go of guilt. Ano man po itong guilt? Yan po. Guilt. Ile-let go mo na rin yan. Puro release. Yan o. Release. Yan po, mga dude, yung galit po ninyo sa mga gumawa sa inyo ng masama dahil sa selos, inggit, bountiful nature. Wow. Yung kayo po ay maglaan ng konting oras na pumunta po sa nature, yumakap ng puno, maglakad ng nakapaa. Yan po mga dude. Meron din pong full moon. So, ito pong full moon na darating. Basta kung kailan nyo po ito mapanood at yung susunod po, yung full moon na parating ay dun po magkakaroon ng shift. Okay? Major shift.
At kung meron po kayong part-time or naghahanap po ng part-time, yes po, makakahanap, magkakaroon pa ng extra po na pagkakakitaan. You know, take a divinely guided chance. Okay, so meron ditong lilipat po kayo or plano po ninyo lumipat ng bahay, ng apartment, sa bagong territory ito new territories. So susubukan na naman ng mga bago. Hindi ka na rin naman takot sumubok ng mga bago dahil ilang beses ka na rin namang ni-reject, nag-failed, or yung natalo, ganyan po. Kaya hindi ka na rin takot na magkamali kasi lagi kang 2 or 3 steps ahead. So, alam mo na kung anong gagawin mo once na hindi mag-click yung pinaplano mo or hindi maging successful. Meron ka laging plan B, plan C. Yan po mga dude. O, focus ka ngayon sa priorities mo. Pinapa-focus ka sa mga priorities mo mga dude. Yan po, magiging mayaman po kayo. Makakalipat na po kayo sa mas magandang bahay. Yan po. Or apartment. Makakabayad na. Ito po yung mga darating po sa inyo. 2 linggo mula ngayon. Next 2 weeks. Yan po, soul tribe po ninyo. Yan po yung mga talagang mga totoong kaibigan. Yung totoong magmamahal at magmamalasakit po sa inyo. Kasi naranasan nyo po na kahit yung family members po ninyo ay hindi nyo naramdaman talaga yung malasakit o yung pagmamahal. So, pure magic. Ikaw yan. Nasa iyo, ikaw talaga yung magic. So, kahit anong gusto mong gawin ay mangyayari, magagawa mo yan, matatapos mo. Ayan, pinapag-relax ka ng Divine Universe. Relax. Huwag masyadong problemahin. Hanggat ang sinasabi dito mga dude, mentras hindi ka nagpapanik, mentras hindi ka nag-aalala ng gusto at hindi mo kinokontrol ang sitwasyon, ay lalo kang sinusundan or hinahabol ka ng luck, ng good fortune, ng abundance, ng pera, kung ano yung minamanifest po ninyo. Unleash your inner wild child. Get up and dance. Yan po. Kasi magkakaroon na ng healing yung inner child po ninyo. May kinalaman sa guilt. O mula pa nung bata ka talagang kinaiinggitan ka na. At may mga nangyari nung bata ka pa na talaga nakakatrauma. So, ngayon ay nakawala ka na. Release from bondage na to. Nakawala ka na sa ganong mindset. Nakawala ka na. May freedom na dito mga dude. And po. So, hindi pa huli kahit na anong edad mo ngayon ay yung inyo pong inner child, ayan po, ay hindi pa huli para maging masaya at gawin mo yung mga gusto mo. Maaring meron kang nung bata ka pa, may talagang pangarap ka, may gusto kang gawin. Ito na yun, mga dude. Binibigyan ka na ng, ayun o, kunin mo to, take a divinely guided chance. Ito na yun, yung binibigay sa'yo ng Divine Universe na pagkakataon na magawa mo naman yung gusto mo, maging masaya ka, na hindi mo nagawa or hindi mo naranasan yung ganitong happiness nung bata ka pa. Magkakaroon na ng healing ng inner child po ninyo. Meron din, may connection po sa LGBTQIA+. Yung throat chakra din po ninyo magkakaroon ng healing. Mapapansin po ninyo na parang kung kayo po ay nagsasalita ay para po kayong nabubulol or nagpuputol-putol po yung sinasabi po ninyo. Yung throat chakra po ninyo magkakaroon ng healing yan, at yung pong magic
na meron ka ay ma-activate po yan. Maaaring itong magic na to ay dahil ikaw yung magic, so kahit ano yung gusto mo. Alchemist po kayo eh, alchemist. Nagagawa po ninyong positive yung negative. Yung sobrang pangit po na sitwasyon, nagagawa po ninyo maging maganda. Ayan po oh, may gift, may sorpresa sa'yo on Divine Universe, 2 linggo pagkatapos mong mapanood ito. So, yung darating po sa buhay po ninyo ngayon ay yung tao po na makakatulong po sa inyo na aware man siya or hindi, ay matutulungan ka niya na gumaling na ng tuluyan ang kung ano man po itong naging sugat nung kayo po ay bata pa. Yung inner child po ninyo, magkakaroon ng healing yan. Paalala or babala ang mga guardian spirits po ninyo, dahil meron din pong darating sa buhay po ninyo or babalik, yan po, maaring noon ay ginulo na nito ang buhay mo, nagdala sa iyo ng drama, ng toxicity, ng problema, malaking problema, sobrang ikina-stress mo, nahirapan kang makatulog ng maayos, nang hina ang katawan mo, yung mental health mo, nahirapan talaga, sobrang stress ka dyan, at maaring bumalik ito sa buhay mo 2 linggo mula ngayon. So alam mo na kung anong gagawin, dumistansya ka na, at malamang uulitin pa rin yan, uulitin at uulitin yan hanggat hindi mo pinuputol, okay, yung connection. Am I ready to let go? Okay, am I ready to let go of this buried shame? So, kung ano man po itong feeling of shame, kasi napaka low energy, lowest energy frequency po yan, yung shame. Yan po ay tanggalin nyo na. Kahit hindi ka pa ready, simulan mo na ngayon. Okay? Kaya sinasabi ditong heal the shame by giving it a name, kasi hindi mo pa ina-acknowledge. Maaring merong nangyari noon or pwedeng nung bata ka pa, nung childhood mo, na talagang ikinahihiya mo ang sarili mo. Yan po, basta kung ano man po ito, kailangan i-acknowledge mo na to, bigyan mo na ng pangalan. O, paano bibigyan ng pangalan? Isipin mo yung particular na sitwasyon na yan na talagang nagbigay sa'yo ng ganong pakiramdam na feeling of shame, yung malaking kahihiyan. Ngayon, pwede mo nang bigyan ng kahit anong pangalan, kasi ang importante naman ay kilalanin mo yun. Wag mong taguan yung kung ano man po itong nangyari sa inyo. Kilalanin po ninyo. Yan po, depende sa inyo kung talagang literal na bibigyan nyo ng pangalan, or yung sinasabi kasi dito ay mas malalim pa yung ibig sabihin na bigyan mo ng pangalan, ibig sabihin ay kilalanin mo, i-acknowledge mo na ito yung pain na to, sobrang hirap nito. So, ito yung kailangan kong tanggapin dahil nangyari na, at i-release na. Okay, i-let go mo na. Yan po, makakatulong yan sa inyo. Hindi ka pa ready, kaya nga tinatanong mo sarili mo dito, am I ready to let go? So, meron ka pang 2 weeks para ihanda na yung sarili mo. Kilalanin mo, i-acknowledge mo lahat ng mga pain, suffering mo, lahat ng hindi maganda, na lahat ng nangyari sa buhay mo na hindi mo talaga nagustuhan, pero hindi mo na rin kasi maibabalik at hindi na rin maitatama kasi nandito ka na sa present. So, kailangan mo na lang talagang i-acknowledge at i-let go. Am I clear on what my soul really wants? So, ito na yun, mga dude. Kailangan ay siguraduhin mo na sa sarili mo ano ba talaga ang gusto ng soul mo. Ano yung gusto mong gawin. Kasi, lagi ka namang ginagabayan at pinoprotekta ng Divine Source. So, may sorpresa. May mga sorpresa, mga dude. May kinalaman sa Pentacles. Or sorpresa ito sa'yo ng Divine Universe na talagang makakatulong sa'yo na
maging successful, maging mayaman. Pero kailangan, ayan o, mga dude, kailangan ay mabuti ang intensyon at tuloy mo lang din yung pagiging kind mo. Yan po yung mabuting tao kahit na sobrang nasugatan ka na, kasi ang ilan po sa inyo, sa dami ng hirap na naranasan po ninyo at pananalbahe po sa inyo ng mga tao sa paligid po ninyo or mga family members, ay parang ang nangyari kasi mga dude ay lagi kang nakagwardya, lagi kang may harang na wall, or meron kang laging nakadepensa yung espada mo para anytime na may mananakit sa'yo ay talagang nakaready ka. Okay. So, yung saradong-sarado yung puso mo, mga dude, ay hindi rin makakatulong yan. Kaya yan, kailangan magkaroon ng healing yung heart chakra po ninyo. Talagang sobrang tinamaan dyan ng malala yung heart chakra po ninyo. Kasi ang ilan, hindi mo makalimutan at hindi mo mapatawad. So, what are the dominant emotions that run my life? Stress or joy? Trust or anger? Anxiety or peace? So, kung anong meron ka ngayon, ito lang araw na to. Ito lang yung sigurado. Kung ano yung past, tapos na yun. Yung susunod, yung future, wala pa. Wala ka pa dun. Ito pa lang. Today. So, we have only today, right now, the journey. No goal, no destination will bring us the feeling we seek. But when we begin feeling every day with that which we value most, we will attract more of it. This is fulfillment. Kailangan mga dude, ngayong araw na to, magkaroon ka ng fulfillment. Maranasan mo yung fulfillment. Gaano man kahirap yung sitwasyon mo, gaano man katindi yung nararanasan mo, mga dude, o napakalaking pagsubok na hanggang ngayon hindi ka pa lubay-lubayan, mga dude, sobrang hirap, ay kailangan mamili ka ngayong araw na to. Ano ba dapat ang dominant, o ano ba dapat yung mas piliin mo? Stress pa or joy? Trust or anger? Anxiety or peace? Yan po. Mga dude, malaking tulong yan. Malaking tulong po yan sa healing. Once na magaling na yung heart chakra po ninyo, so yung healing, mangyayari po yan 2 weeks, no, mga dude. Na po yun, confirmation na 2 linggo yung healing, kasi ang tinuturo po dito ay ito, yung heart chakra talaga ninyo. Sobrang napakalaking sugat, damage. Yan po. Yung halos hindi ka na makahinga sa sobrang stress mo dito. You are never alone. Yan po. Mensahe po sa inyo ng mga mahal po ninyo na yumao na. Yan po, mga dude. You are never alone. So, once na itong 2 weeks na ito ay bigyan mo ng pangalan or i-acknowledge mo, yan po, harapin mo yung mga ano man itong pain, suffering, emotional baggages, huwag mo nang iwasan. Yung sinasabi dito na experience mo ng buong buo. Kasi may mga sugat na noon na akala mo tapos na kasi hindi mo masyadong pinagtuunan. Maaring nagpaka-busy ka lang sa work mo or sa mga ginagawa mo, pero hindi ka umiyak or hindi mo talaga siya in-acknowledge. Yung maaring mga panahon na dapat iniyak mo na yun para gumaling na yung heart chakra mo, pero hindi nagkaroon ng maayos na healing. Ito po yun. Ito po yung ngayong kinakalkal, mga dude, na mga angels, na mga guardian spirits nyo, na mga ancestors po ninyo, dahil iyon ang kailangan magkaroon ng healing. Kasi nga, hindi mo na kailangan yan ngayon dito sa panahon na pagkatapos ng 2 weeks ay magsisimula na po talaga mga dude na yumaman ka na. So hindi po
hindi po magsisimula yun hanggat hindi ka ready, hanggat hindi pa gumagaling yung mga dati pang sugat sa puso mo na hindi mo hinarap. Okay, na hindi nagkaroon ng maayos na healing, hindi natapos yung proseso. Dahil nga rin sa, hindi naman masisisi dahil sa napakaraming karmic cycle na hinarap mong mag-isa o maraming problema na pati yung karma ng mga ancestors mo ay ikaw din ang nagbitbit. Kaya talagang hindi talaga mga dude, hindi ka rin masisisi na hindi mo isa-isa itong napagaling. Okay? Na hindi mo isa-isang natapalan yan ng gasa or paano ginagamot, ganyan po, literal na ginagamot yung lahat-lahat na nangyari sa'yo. Hindi nagkaroon ng maayos na healing. Kaya ito na yon, may 2 weeks na sinasabi dito na hindi ka naman mag-isa hindi mo gagamuting mag-isa. Ang kailangan mo lang, mga dude, ay yung past na lagi kang hinahabol, past ng shame, guilt, worries, jealousy, lahat-lahat na ng mga masakit, yan po, na nangyari noon, mahirap, madilim, lahat na po ng pangit na ayaw mo ng balikan, ay kailangan mong balikan ngayon. Kasi 2 weeks, yan po yung proseso na ang gagawin mo lang, hindi ikaw yung magpapagaling. Hayaan mo ang Divine Universe, God, ang mga angels, ang mga ancestors mo, ang tumulong sa'yo na gamutin itong old wounds. Lahat-lahat ng naranasan mong hirap. Ang kailangan mo lang, ang part mo lang dito, mga dude, ay i-acknowledge mo lang lahat yon, lahat, hanggang sa kung ano yung kaya mong alalahanin na mga sugat mo noon na kailangang i-recognize mo, i-acknowledge mo, mga dude, natanggapin mo na talagang yun, kailangan mo pagdaanan, na hinarap mo yun, tinanggap mo yun kahit nga karma ng mga ancestors mo, binitbit mo. So, lahat na yon, na sama ng loob, emotional baggages, mga dude, ay yun lang ang part mo. I-acknowledge mo lang, at ngayon ngayon po mga dude, mamimili ka lang kung anong gusto mong dominant emotions. Yun lang, pipiliin mo kung mananatili ka ba sa stress or sa joy na energy or vibration, sa trust ba ulit, yung kahit hindi agad-agad na magtiwala ka, pero at least nandun na yung willingness mo na susubukan mo na magtiwala ulit, kahit hindi sa lahat ng tao, at least meron ka ng isang pagkakatiwalaan sa buhay mo, na iiwasan mo ng lagi kang galit, or anxiety or peace. Anxiety ba or peace ang pipiliin mo, mga dude. So, ito lang yung pagkakataon mo ngayong araw lang na ito, pagkakataon mo na mamili kung saan ka ba, kung ano yung dominant emotion na gusto mo na manatili. Pero syempre nandito yung clue na piliin mo yung dapat maging dominant emotions mo ay yung mga high frequency, high energy or high energy frequency, mga dude. Yung piliin ninyo ay yung positibo, kasi yun po yung makakatulong po sa inyo pagkatapos nitong 2 linggo na proseso ng healing. Si God ang gagawa niyan, kaya wala kang dapat problemahin, kasi you are never alone. May gagawa niyan lahat ng healing sa lahat man na nangyari sa'yo, pati na rin po yung physical dito, mga dude. Hindi lang energy body mo, spiritual body mo magkakaroon ng healing, hindi lang lahat ng chakra mo magkakaroon ng healing, pati rin po yung physical po ninyo na katawan, lahat ng karamdaman po ninyo, kasama po yan. Kasi pagkatapos ng 2 linggo, doon na magsisimula yung pagyaman po ninyo, yung mga opportunities. We will be together again. Pero hindi pa naman ngayon. Ang sinasabi lang niya na wag mong isipin na hindi mo na siya makakasama or hindi mo na siya makikita kahit kailan, kasi sinasabi niya dito na we will be together again. I have become one of your guides. O diba? Kaya nga lagi kang ginagabayan. Lahat ng nangyayari sa'yo, pangit man or masakit, masama,
madilim, lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, lagi kang ginagabayan. Ayan, oh. Isa na siya sa mga guardian angels, guardian spirits. Yan po mga dude. Naging gabay mo siya. Tears cleanse the soul, di ba? Ito yung sinabi kanina na kung kailangan mong umiyak, iiyak mo yan. Okay? Pero wag naman tuloy-tuloy. May pahinga din mga dude. So iiyak mo yan. Makakatulong yan na malinis na yung soul mo, mahugasan yung sugat na matagal na. Now I have no pain. So yung mahal po ninyo sa buhay, kung noong siya ay nabubuhay pa, puro sakit, puro hirap, puro pagdurusa yung naranasan po niya, ngayon pinapaalala niya sa iyo na may dilaw na bulaklak. Maring siya ay mahilig sa dilaw na bulaklak, or yellow kasi ay sign ng happiness, na ito naman yung gusto niyang maranasan mo dito habang nandito ka pa sa earth, ay maging masaya rin, maging kasi ang gold, yellow ay abundance. So gusto niya maging yung hindi ka na mahirapan, hindi ka na masaktan, dahil maaari din po sa ilan ay may iniinda kang kirot sa katawan, ganyan po, or ano man yung nararanasan, sakit ng katawan, sakit lagi ng ulo, or yung panlalabo ng mga mata po ninyo, yung pagkirot ng puso po ninyo. So kung ano mang pain yan ay pinapanalangin, or gusto rin niyang mangyari sa'yo na wala ng pain, hindi ka na makaranas ng pinagdarasal niya na katulad niya na wala ng pain, ay yun po, mabawasan din ang pain mo dito. Okay, so kasi talagang oras niya na pala talaga yan na umalis. Okay, pero hindi talaga siya yung hindi mo na makikita kahit kailan, kasi we will be together again. Pero yung pagkawala niya ay talagang it was my time to go. Oras na talaga niya, panahon na para makalipat na siya sa higher dimension. Yan po, na makapagpahinga at hindi na makaranas ng pain, lahat na ng klaseng pain. Yan po, ng hirap, ng sakit. So yun po mga dude, sana may nakuha po kayo dito. At meron, sandali mga dude, meron ditong okay, may pahabol. Wow, ito na, 9 of Cups. Ito yung sinabi kanina, ang fulfillment. Kailangan makaramdam ka ng fulfillment kahit ngayong araw na to. Ngayong araw na to, ito na po yung perfect timing na maramdaman nyo yung fulfillment. Kahit hindi pa nangyayari sa inyo, kahit na mahirap pa po yung buhay po niyo sa ngayon, na may mga bayarin ka, or marami kang utang, o marami kang pinoproblema. Ayan po mga dude, 9, no? Ito yung kapalit ng lahat na ng pagdurusa ng paghihirap ng stress mo. Ito, 9 of Cups. Emotional fulfillment at success. Ito na po yung happiness, na ito po yung pinapanalangin or sinasabi po ng mahal po niyo sa buhay na nasa heavenly places, na makaranas ka naman ng masayang buhay, walang pain, walang stress. Yan po. Trust. Meron din dito sinasabi na trust. Yung pipiliin mo ba, trust o anger? Yung tiwala mo ba kay God, kay universe, o yung galit mo sa kanya dahil hindi mo natatanggap yung mga hinihintay mo? So mamili ka na lang, trust o anger. So dito ay magtiwala ka sa divine universe, lahat to makukuha mo. Ito nga yun ito yung millionaire, o ito yung hindi lang masaya ka dahil sa pera, masaya ka dahil yung mga wini-wish mo, magkakaroon ka ng emotional fulfillment. Lahat na mga ginagawa mo, mararamdaman mo ang fulfillment, mga dude. Hindi mo naramdaman yan noon sa mga nakalipas na taon. Sobrang hirap ng naranasan mo, kaya deserve mo tong 9 of Cups. Abundance yan mga dude. Okay, so mga dude, all in na natin. Nandito na rin lang sa mga nandito pa rin. All, diba? Kaya allow unlimited abundance.
Kaya pala pinahabol ito mga dude. Eto, pinakamalinaw na confirmation, yan po, na talagang yayaman ka, magiging millionaire ka, multi-millionaire ka. Mga dude, allow unlimited abundance. Ito na yun, meron ka na yan, na-activate na yan. Lalo na kung napanood mo to, na-activate na ang abundance mo, ang prosperity, ang luck, or luck, L-U-C-K. Hindi ka na, wala ka na dun sa luck energy na L-A-C-K, yung kulang, hindi na po. Sobra-sobra na to kasi unlimited yan. So, lahat na po. Justice na kailangan mo. Okay? Na hindi mo na kailangan gumante kasi hindi mo kailangan gumante. You are never alone. Okay? Hayaan mo nang mag-handle ng justice para sa'yo ay ang Divine Universe, God, ang mga guardian angels mo. Allow unlimited abundance ka na lang. Yun lang ang part mo ngayon. Maging open ka lang na makareceive. Yan po. Matanggap mo na itong unlimited abundance mo. Ito yan. Hala, grabe. Kaya pala pinahabol ito. Allow unlimited abundance. Diba? Confirmation. Kasi sa ilan ay skeptical ka pa. Hindi ka pa rin talaga naniniwala na yayaman ka. So, ito yun. Pinaka ultimatum, kumbaga parang kaya pinahabol itong allow unlimited abundance card kasi ito na yun, grabe mga dude. Confirmation, magiging multi-millionaire, billionaire, o kayo po ay yung unang-una talaga sa buong angkan sa pamilya po ninyo, mula po sa mga ancestors po ninyo, wala pa naka-experience talaga ng sobrang yaman, ikaw pa lang. At ito ay legacy mo, kaya napakaswerte ng mga susunod sa'yo na henerasyon kasi hindi na sila mahihirapan gaya ng naranasan mong hirap. Diyos ko Lord, wala pa po ng pagkabata mo. So yun po, maraming salamat po, ingat po kayo.